mga balitang pambansa, naniniwala po ang isa sa mga eksperto na mas mainam na hindi pa i-anunsyo kung may warrant of arrest na nga ba na in-issue ang ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, hindi rin nila makumpirma kung totoo nga bang may warrant na o wala. Pero mainam daw ito para hindi basta-basta makatakas ang dating Pangulo. Sa ngayon nasa Hong Kong pa ang dating Pangulo matapos dumalo sa Thanksgiving event kasamang mga OFW nitong linggo. Una nang sinabi ng palasyo na susunod sila sa Interpol kung sa kanila idadaan ang warrant ng ICC. Pero aminado si Conti na komplikado ang sitwasyon lalo't malapit na nga ang eleksyon. Kung ngayon daw kasi maaaresto ang dating Pangulo, hindi malabong gamitin ito sa pamumulitika ng kaniyang mga kaalyado para makakuha ng bentahe sa paparating na eleksyon. Talagang mapupolitika. Hindi lang yung timing, posibleng yung the mere fact na i-implement yung warrant. Kaya para sa amin, kung tatanggalin mo yung politika, tatanggalin mo yung timing. Tama ba na hulihin si Duterte kapag may warrant of arrest? Tama. Kung wala lang talagang politika, dapat gawin ito, hindi lang sa ngalan ng taong bayan, kundi sa ngalan ng hustisya all over the world. Kasi isipin nyo yung krimen na to, crimes against humanity. Krimen laban sa sangkatauhan, kahit saan, tinitingnan itong mali. Yan nga po ang tinig ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Mari namang itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sangkot siya sa crime against humanity. Sa gitna po yan ng mga bali-balitang ipaaresto na siya ng ICC. Sa harap ng mga OFW sa Hong Kong, iginiit ni Duterte na wala siyang kasalanan. Matagal na raw siyang hinahabol ng ICC pero ginawa lamang daw niya ang tingin niya'y tama para sa katahimikan noong kanyang termino. Sa kabila naman ng pagtanggi, matatanda ang sinabi mismo ng dating Pangulo sa pagdinig noon sa Kamara na aakuin niya ang anumang legal na responsibilidad para sa mga pulis na sangkot sa drug war. Hinamon pa niya noon ang ICC na bilisan kung balak siyang ipaaresto. Sa iba pang mga balita, posible namang saluhin pa rin ng contractor ang rehabilitasyon ng bumigay na tulay sa Isabela sa Cagayan. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, hindi pa na ito turn over sa kanila ang Cabagan Santa Maria Isabela Bridge Project. Kaya sakop pa raw ng tulay o ang tulay ng warranty ng designer at ng contractor nito. Kinumpirma rin ng DPWH na ang mismong designer ng tulay na si Engineer Alberto Cañete ang nag-certify sa build plan ng proyekto. Noong Biyernes, sinabi ni Cañete sa News 5 na walang problema sa disenyo ng tulay. Overloaded lamang daw talagang dumaang truck. Samantala, susuriin naman ng DPWH ang mga materyales na ginamit sa proyekto. May third-party experts din na susuri sa gumuhong tulay. We're trying actually to get in touch with them within the week, and so that I think, but yung preliminary assessment namin, we have to submit it within the week. Yan naman po ang tinig ni DPWH Secretary Manuel Bonoan.